Good morning. Good afternoon. Good evening para sa lahat. Ano? So, morning activities. Kape muna, ano? Kape muna. Pero wala pa akong brand na kape na i-introduce. Wala lang muna, kape lang muna. So, habang nagkakape, nag-iisip ako kung ano na nga ba ang nangyari sa ating bansa. Ibalik natin sa panahon ni Pangulong Duterte at saka ngayon. Ang pag-usapan natin yung social media at saka mainstream media. Okay. Sa panahon ni Duterte sa mainstream media, yung ABS-CBN ay napasara, napasara ni Pangulong Duterte. Pero ano ang dahilan? Ito yun Ano ang dahilan? Bakit napasara? Dahil nakita ni Pangulong Duterte na mayroong pagkabayas ang ABS-CBN. Kaya talagang may dahilan siya na puntiryahin. Kasi according sa mga lahat ng sinabi ni Pangulong Duterte, ay mula pa noon after Marcos Sr. or during Marcos Sr. ang tinitira talaga nila ang Marcos Sr. administration. So, madalit salita, from Marcos Sr. to Duterte, kontrolado ng ABS-CBN ang lahat ng politiko o politician. Kontrolado niya, kaya kailangan sumakay ka, makisama ka, magbigay ka. Yun nga isang issue ni Pangulong Duterte ay hindi nagbabayad ng sapat na buwis sa gobyerno. Lalo na yung kanilang kinatayuan na kanilang ABS-CBN na compound na kung saan ay hindi nagbabayad ng taxes, umabot yata sa bilyon. So, isa yan sa issue ni Pangulong Duterte. At pangalawa, yung nagbigay siya ng advertisement during campaign period niya ay hindi inilabas ng ABS-CBN. Ibig sabihin, may dahilan para magalit si Pangulong Duterte. Ngayon, sa panahon naman ni Marcos Jr., pinag-initan yung Isiminay. Bakit niya pinag-initan ang Isiminay? Bago makalimutan, nasa National Highway tayo sa Marcos Highway or tinatawag na Infanta Marikina Road. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe naman kayo, like and share sa ating TV channel. So ipatuloy ko, wala ako makita na personal na attack ng Isiminay sa administration. Ang ginagawa lang naman nila is kung ano yung dapat ilabas. Doon nagalit ang administrasyon na para bang ayaw nilang ilabas ang mga maling gawain ng gobyerno. Kasi other mainstream media tahimik Sabi ng information, nabayaran sila. Therefore, ang Isiminay ang hindi lang nila nabayaran. So yun yung nabayaran or hindi nababayaran. Kaya ang solusyon nila para manahimik is tirahin. Ngayon na naman, si Pastor Kibuloy, although hindi ako pabordo sa kanilang reliyon, kasi reliyon ay iba naman reliyon ko, I'm sorry,
Ay, sorry. Nalaglag. Okay. So, iba naman ang aking reliyon. Sorry kung hindi ko ma-edit ito kasi yung aking editor, nag-field trip sila. Ano? Field trip. So, ipatuloy ko yung ang aking pinupuntuhan dito. Bakit ang daming pinupuntirya ang ating gobyerno? Hindi na lang siya focus sa kanya mga campaign period na promises. Doon na lang siya mag-focus para hindi siya mabatikos ng ating kababayan. Ano? So, ano ba yung personal na ginawa ng Isiminay para sa mga Marcos? Ano? Pagkay ko, wala naman. Ano pa nagawa nila? Okay, so much for that. Medyo mali yung pagkagawa ko nito at okay. Nalaglag kasi wala akong kwan pang kwan talagang social media. Ito talaga pang kwan ito. Unconventional vlogging. Kaya ganito tayo. Anyway, pag yumaman ako, ay papagandahin natin. Ang akin lang is kung ano ang capability ko, yun lang yun. Kasi ang purpose ko lang naman ay makarating sa inyo yung mga information na hindi nyo narinig. Ano? At saka yung mga opinion in analysis natin. Ano? So, ang kinakagalit ko lang sa administration, bakit nakapokus lang sila sa mga kumukontra sa kanila? Yun ang pinag-iinitan nila. Tapos yung mga issue, hindi nila sinasagot. So nakahang tayo ngayon, ano ba talaga? Ano ba talagang objective ng ating administration? Kalabanin lahat yung mga nag-uupo sa kanya? Ay di baguhin na natin yung sistemang demokrasya tayo o kaya freedom of expression. Alisin na natin yan para may basis sila na gano'n ang gagawin nila. We are on the democratic government. So, malaya tayo. Tapos mayroon pang freedom of expression. Dapat alisin yung mga batas na yan kung ayaw naman natin payagan, ano? So, kay Maharlika, yung kay Maharlika na naman, hindi ko maisip kung ano ang matinding galit niya. Pag nagsalita siya labang kay First Lady, talagang matindi. Parang hindi na makain yung mga salita ni Maharlika. Saan ba nag-ugat yan? Yung galit na yan. Kasi ito naman si First Lady. Akala ni First Lady, dati pa siya na asawa ng senador na hindi siya pinapansin kung ano mang inaasta niya. Presidente ng asawa niya eh. So normally, ang isip lahat ng mga Pilipino, lalo na mga opposition, sila ang binabantayan. Kaya dapat ang ating First Lady ay mag-ingat sa kilot at salita. Abogado pa naman. Lalo na ikaw nagpapatakbo ng Pilipino. Alam at pakiramdam ng buong sambayan ng Pilipino na ikaw nagpapatakbo ng bansa. So nabubuisit yung mga umaasa sa mga promises ni Marcos Jr. kasi hindi natutupad. Okay, so much for that. Ipatuloy ko na lang kung mag-monitor and subscribe sa aking TV channel dahil ang aking nilalabas based on opinion and actual situation at mayroon akong kinukuha ng information galing sa loob ng Malacanang. Salamat.